Hello po mga kababayan, mga kalingap ka-business ka-papi. Kumusta po kayo? Magandang buhay, analyze sa reality vlog. Subukan ko pong mag-reaction ngayon. Patungkol po dito sa kay Boy Hayahay po sa channel ni Kindred TV. Ito yung batang kinadena ng 2 taon. Kasi medyo nababash ito ngayon dahil doon sa kanyang demand. Meron siyang gustong hingiin. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po and welcome to my new subscribers, mga silent viewers, commenters, naglalike, nagsishare po sa aking mga ginagawang reaction. Salamat po sa suporta ninyo at maraming salamat din po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Malaking bagay po yun sa akin. And please support na rin po sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Jack Tapia Matubang, mga kasamaan ko pong reactors dito sa Kalingap, mga Karepa Reactors, Team Bios, mga Karepa Partners, and also supportin natin ang Kabisnes Official, Mrs. KB Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, and mga reactors din po na kasamaan ko dito sa Kabisnes Official as well as po yung mga kagwangs. So ito po, isang araw na yung nakalipas, na-vlog ulit na puntahan doon ni Kindred TV yung kanyang beneficiary, si Richard, na binansagan pong si Boy Hayahay. So, dito sa nangyaring to is, ang dami pong mga komentos tungkol sa bata na kesyo demanding na, kesyo magaling na. Ito po yung sa akin, observation ko lang at paalala na rin po sa ating lahat. Si Richard po is 1 buwan pa lang ho siyang tinutulungan o ginagamot. Meron pa ho siyang iniinom. So, sa 2 taon po na nakakadena siya at 1 buwan pa lang ho ngayon, ongoing ang kanyang medication patungkol dun sa kanyang mental health. So, para sa akin, hindi pa siya fully recovered. Ano pa siya mapapansin mo doon na kung ano yung sasabihin mo, pinipilit niyang i-absorb sa kanyang isipan, intindihin or i-analyze. Bakit ko nasabi? So ito ngayon sa vlog ni Kindred TV, si Richard na pagdating doon pinaligo niya kasi nga hindi na naliligo daw, medyo naging na si Richard, tamad, tigas ang ulo, ganun daw kakasabi nila. Pero hanggat maaari dapat sana iwasan natin yung mga negative words kasi isa yun din na isa sa isip niya yun Sabi nila tamad ako, sabi nila ganito ako. So hanggat maaari, piliin natin yung word, magbabasa niya, mga positibo lang. Yun, sinabi doon na gusto ni Richard ng cellphone. So ito yun, pakinggan mo muna natin ang kanilang conversation. Meron pa akong clip na kinuha doon sa video ni Kindred TV. Shoutout po, salamat. Panoorin muna natin to. Nadili ko mga likra, may kuhaan na 50. No? Kuhaan na 50 da. 50 na lang. Open kasi yun noon, nung una, open ko siya, 1,000 ngayon, ayaw mo kay gusto mo mag-ani. Kaya binigyan kita ng 4 na sakong bigas, tapos grocery, ayaw mo. Ngayon, sige, ayaw mo. Tapos ngayon, bumaba ng bidding, 150 na lang. Saan ka pa maghanap niyan? Meron kang 4-5 isang buwan. Tapos, libre ka. Pila? 4-5. Ang karon bang karon? 4-5 guys, sa kabulan niyo. 4-5. Oh. Di ka? Magana na lang. Ayaw, okay na tayo, close na. Close na lamang. Oh. Okay, close ha. Ganahay ka rin ito kay 300. Wala nga, 300, expire na. Expire na rin Oh. Pero na. Expire na 300. Man na to. May 4-5. Basta palitan mo ko cellphone. Wala pa ang trabaho. Okay, ito. Bibili ka cellphone. Bibili ka ng cellphone. 5,000 plus yun. So, unang buwan, wala ka sweldo. Kasi, sa pera, ibabali, utang ka sa akin, pambili mo cellphone. Di ba? Akin di bali to. Oo, bali mo, utang mo. Sige. Tapos, bibiling ko cellphone. Sa isang buwan, wala ka sweldo. Ano? Wala ka sahod kasi binili mo ng cellphone. Sabi mo bilihan mo ko cellphone. Sahod mo galing. Nadili amo. Paghirapan mo. Oh. Lang ka wala ay magdadawat. Lai isa kay bilihan mo ko cellphone, di ako masagot Lao, sabi mo bilihan mo ko cellphone, bilihan mo lang ako cellphone. Oh, ibawas ko sa sweldo mo. Hindi na. Ibawas. Na, buhuang na sabi mo na. Ano sabi? Buhuang na si Buloy. Buhuang na si Buloy.
Ibawal sa sweldo kay mukha ka motor, ikaw mukha ka motor pod. Kuha daw siyang motor. So yun ang mga kalingap, nakapaligo na si Richard, paalis na sila. Doon sa kalsada, medyo nag-iisip si Richard. Ito yung napansin ko. Kasi sinabi ni Kinred na bibilhan siya ng cellphone. Ang isip ng bata, ora mismo, bibilhan siya. Pero ang ni Kinred, pagtatrabahoan niya yun ni Richard. Pero para sa akin, sana sabihin na lang na magtrabaho ka sa akin, iipunin mo yung sweldo mo para makabili ka ng cellphone. Kasi tama nga rin naman talaga si Richard. Matalino siya eh. Kung ano yung sinabi mo, kasi ang pagkakasabi, bibilhan. Pag sinabing bibilhan, ibig sabihin nun, libre. Ibibigay, bibili. Kasi nga, dinidiin doon ni Richard, napanood nyo naman po na ayaw niyang pumayag na yung sweldo niya, 150 na nga lang eh. Tapos i-advance pa pambili ng cellphone at wala na siyang sasahurin at the end of the month, kaya ayaw niya. At dati po kasi, ito pa yung napansin ko rin kay Richard, na talagang iniisip niya at tinatandaan niya bawat salitang binibitawan. Kaya po siya naging buhay-hayahay. Kasi nung isa pa to, ito yung alam pong simula na medyo nag-aano si Richard na parang easy money, easy lang makuha yung gusto niya. So, paano ko nasabi? Doon po sa vlog, doon sa live nila, nakakuha siya ng, may mga nag-sponsor, bigas, 4 na sako. Kaya nga, tinawag siya na buhay-hayahay kasi sabi niya, hayahay, kumbaga, ang bilis lang. Walang kapagod-pagod. Kasi nga, dati pa, narinig natin dyan sa mga upload nila, bago pa man inabanggit ng tatay na may trabaho si Richard noon bago siya nagkaganyan. At nung time na kinuha nga ito, balikan lang natin para ma-connect ko. Yung kinuha ito doon ni Kinred TV, nagyayaw-yaw nga si Richard, ayaw nga sumama kasi ang sinabi ng tatay niya, mag-aani sila, punta sila sa bukid, maggagapas sila ng palay. Yun ang naitanim sa isip ni Richard. So nung kinuha na siya ni Kinred TV, sinama na doon sa pinag-istihan ni Kinred, hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Richard na gusto niya talagang sumama sa tatay niya sa bukid para makatulong sa pag-aani. Ayaw niya na hindi siya magtatrabaho. Gusto niya pinaghihirapan kung ano man ang kanya makukuha. Kasi mga kalingap, kaya siya kinuha doon kasi check-up nga. Kailangan nilang pumunta sa check-up kaya kinuha siya. So, ayun, para, tama ba ako? Correct me if I'm wrong kung bakit siya kinuha doon, kung check-up ba yun. Medyo nakaligtaan ko na. Yun nga kasi nga gusto ngang ipagpilitan ni Richard na uuwi siya para doon sa tatay niya. So, ang ginawa dito ni Kinred TV, parang sinuhulan. Pasensya po sa word ko inufiran, ayan na lang. Inufiran na, huwag kang pupunta doon, bibigyan na lang kita ng bigas. Kaya yung mga doon sa live na yun, maraming mga nag-sponsor. So, nakabili nga sila, nakabili ng bigas. Kaya nung nabili yung 4 na sako na yun, yun nga yung term ni Richard, hayahay, may mga groceries pa. Pero, hinahanap pa rin yung pera. Kasi may binanggit niyang pera nasa 4,000. Hinahanap pa rin niya. Kaya ito yung napansin ko, Kinred TV, Kalingap, siguro, wag na lang mag-mention kung hindi rin maibibigay sa kanya kasi nag-expect si Richard. Yun ang napansin ko sa kanya. Hindi po siya demanding. Kumbaga, gusto lang niyang makuha yung sinabi sa kanya. Yun ang napansin ko talaga. Kaya wag sanang magbibitaw ng salita na hindi rin naman pala maibibigay sa kanya kasi iba po yung para sa akin, iba yung pag-intindi. Iba. Katulad nun, dinidemand niya, bibilhan, tapos hindi pala bibilhan, kailangan niyang i-advance dun sa sweldo niya. Kunyari lang naman yun Kunyari may sweldo siya, pero para bibigyan, ayun ang nangyari ngayon. At saka siguro, baka sa isip ni Richard, kaya siya kinukuha ni Kinred TV dahil, kailangan siya ni Kinred. Importante siya kay Kinred. Iyon sana ang dapat maipaliwanag kay Richard kung bakit siya kailangan kinukuha doon, na kailangan alalayan siya, kailangan gabayan siya kasi si Richard ang nangangailangan ng tulong para gumaling siya ng tuluyan. Hindi si Kinred TV ang nangangailangan kay Richard.
Naintindihan niyo ba yung ibig kong sabihin? Kasi parang yun ang lumalabas kay Richard. Parang yun ang kanyang pagkakaunawa. Lalo sabihin na, sama ka sa akin, swelduhan kita, ganito lang yung gagawin mo, magbubuhat ka lang kung ano yung mga kailangan. Pero siguro dapat tapatin. Diretsuhin si Richard, wala nang paligoy-ligoy. Kukunin kita, isasama kita para gumaling ka, para matutukan kita sa pagpapainom ng gamot mo, para maobserbahan kita. Diretso, kasi yun talaga ang naitatanim sa isipan niya. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang pabebe. Yun ang para sa akin. Kasi yun ang ano ko kay Richard, bilon mo nag-i-request siya ng motor dahil nga, akala niya ganun lang kadali. Tapos, doon sa cellphone, siguro na-realize din niya, naisip-isip niya, nandun lang kami sa live. Nakikita lang dun yung may mga, hindi naman siya nagbabasa ng mga comment eh. Siguro sa isip niya, sa cellphone, ang bilis nagkapera, nakakuha ako ng bigas, kaya hayahay. Baka mamaya isa pa rin yun na gusto niya magka-cellphone. Nire-request nila lang, akala niya, ganun lang kadali, kumuha ng isang bagay na hindi naman niya pinaghihirapan. Ganun po, yun talaga yung pagkaintindi ko. Sana makakuha ng lesson doon si si Kindred TV. Alam ko meron siyang live, parang nainis na rin dahil na doon sa pagsundo kay Richard. Nagpahatid daw uli dahil nga pinipilit talaga yung cellphone. Nabilhan na kaagad siya ora mismo. May pagkaisip bata pa po si Richard. Hindi pa siya talaga hindi pa niya naiintindihan na ang gusto niya, pag may sinabi siya, andyan ka agad. Which is hindi naman talaga pwede. Hindi nararapat. Hindi, basta. Tapos, yun nga ay sabi, baka yun daw masama ng ugali ni Richard, ganon. Basta para sa akin, nasa pagka-guide. Wala nang suhol-suhol talaga. Diretso kung ano yung kailangan, tumbukin ka agad. Kasi siya, ganun ang napapansin ko kay Richard. Ayaw niya na may mapaligoy-ligoy. Kung ano yung kailangan mong sabihin mo, kung ano yung gusto mong yung sabihin mo, wala nang sige, sasama ka sa akin, bibilang kita ng ganito, ganon. Inagmamadali yung tao. Yun lang po yung sa akin, mga kalingap. Sana, alam ko naman na hindi yan bibitawan ni Kindred TV si Richard hanggat nanggagamot pa. Dahil alam naman niya hindi pa masyadong magaling. Ang hindi lang siguro niya magagawa, yung isasama doon sa kanilang tinutuluyan. Kasi nga, iba yung ugali ni Richard. Mainipin na siya. So, yun. Kailangan lang talagang, gabay pa. Diba? So, yun lang yung sa akin ng mga kalingap. Maraming salamat po sa iyo. Tuloy-tuloy lang pong suporta sa mga, lahat po nang ina-upload ng mga, yan nila kalingap para support po natin. Medyo nag-try lang nga lang ako yung magawa ng reaction. Magmamonitor po ako sa nanay namin. Tatawag po ako after nito na mai-upload ko ito. So hanggang dito na muna. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.